factor and also humanitarian consideration dahil ang alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na at nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpa-cremate sa doon na sa pag-cremate sa dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Para naman dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. So while pending yung case sa ICC, gusto niyo mapauwi siya? Yes. Yung mga Hindi naman dismissal lang case yung hiningi natin. Immediate repatriation of former President Duterte to the Philippines. May concern yung mga victims kasi daw may impluwensya pa rin ng mga Duterte na natatakot sila doon sa safety o security. Ano na matatakot na hindi naman presidente si President Duterte. Si President Marcos naman ang presidente ngayon at yan ay kayang-kaya pangalagaan ng Malacanang yung kanilang safety. Influensya. Sinong influensya ni Pangulong Duterte? Hirap na ngayon tao, butot balat na nga kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Sir, sa information po ba ninyo, pardon my saying, is he dying? Kasi po, nagbigay ng will. Sa pagkakaalam niyo po ba, is he dying? Well, hanggang speculation lang tayo as to his present health status. Pero yun nga, sabi naman ni Ma'am VP. Ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Na siya nagsabi doon na butot balat na daw. At payat. So, meaning, he's not in good health. And considering his age, very advanced na yon, 80 plus na siya eh. So, what do you expect? Sir, balikan ko lang ito sa Senate leadership. Kasi kahapon, sabi ni Senator G.V. Ejercito, mukhang kasama rin yung dalawang senators from the opposition bloc or from the other opposition bloc, which is yung sila Senator Aquino and Senator Pangilinan. Do you feel comfortable na kasama sila in the majority, considering yung differences ng ninyo ideologically sa kanila? I don't know. Anong magiging kuan yan? Anong magiging set up niyan, no? Hindi ko alam talaga. Hindi ko alam. Basta I joined the majority not because of them, but because of the leadership of Senate President Chis Escudero. Sir, going back dun sa sinabi nyo, you will question the jurisdiction of the 20th Congress sa ano. Sir, clarify ko lang, sir, ibig sabihin, you believe na walang jurisdiction nga yung magiging bagong composition ng Senate dun sa ano? Mga investigasyon nyo sa kanila, yung mga privileged information po, communications. Yung pong mga pinangalanan, particularly po si Dondon, si alias Dondon, si Patidongan. Meron po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express na rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa Senate hearing noon. Ayaw yan bumigay. Kahit na di ba, pinailan natin ng kaso, di ba? One of the, hindi napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? 6 sila, pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Dahil nga, hindi tayo makapag-file ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinailan natin sila. Talagang pinalop natin sa CIDG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Pero yun nga, yung follow-up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil the disappearance of 34
34 man yun, di ba, ang ating record sa committee. There were 8 cases that we investigated, 8 cases involving 34 missing sabongeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Di ba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng ng yung pitmaster dahil nga wala talagang ebidensya na magkukunik hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Pero Sen, dahil may bago ng mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo, bubuksan niyo po ba ulit yung Senate inquiry kaugnay dito? Nag-close na ba tayo, Jo? Nag-close na. We have already closed our committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So unless siguro kung merong mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. As former PNP chief, ano masasabi niyo? Marami daw mga police officer ang involved, parang binayaran para gawin yung pag-kidnap at pagpatay dun sa mga victim. It's possible. Kasi nga, yung isang kaso doon na si Lasso, sino yan, Jo? Yung pinick up sa bahay nila, ipinasok, positive doon sa hearing mismo. Positively identified yung mga pulis na inibitahan natin, ng mga intelligence operatives ng Batangas PPO, na sila yung nag-pick up kay Lasso. Lasco sa saan yun? Sa San Pablo, Laguna. San Pablo City. So, identify siya. Ayaw ko kung nakasuhan sila, di ba? Tapos ano na? Wala pang update. Basta nakasuhan yun, yung mga pulis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco na sila yung pumasok dun sa bahay. So how do you feel na parang napapagamit itong mga police in exchange of money? I'm very, noon pa yun sinasabi ko, napakasama noon na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato. Police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa'yo na, I'm sure, in consideration of money. Ano pang motivation mo doon? Nagagawin yon kung hindi ka sinusuhulan. That's beyond your job description as a police operative na magkidnap ng tao at pumatay ng tao at itapon kung saan-saan. Pero sa tingin niyo, sir, ano to? Credible yung whistleblower kasi ang dami niyang pangalang minention, may celebrity. As far as credibility is concerned, sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa nung dito sa Senate investigation. But still, credible pa rin siya dahil kahit na-late na siya bumaligtad, you knowing his closeness to the personalities involved, then mayroong siyang sinasabi. Sir, sorry. Sir, punta ako sa online gambling. May we know your stand lang since ilang panukala na po yung final ng mga kapwa niyo, Senador, either seeking to strictly regulate or total ban. Kayo po, sir, on online gambling po. Ako dapat ban yan eh. I-ban yan kasi maraming nasisirang buhay dyan. Aside from doon mga missing sa Bungiros, no? Na dahil nga yun, sa online pa rin yun nangyari, di ba? Aside doon na may namamatay, marami akong nabalitaan talaga na may mga security guard na tumalon na lang sa tulay, nagpakamatay dahil wala ng pera. May bata na nagpatiwakal dahil na-hook sa online gambling. So, alam natin, yung kung magkakapera man ang gobyerno, ang revenues from online gambling is not enough
to compensate the moral decay, the social cost of that it brings, yung online gambling.